Paging Dr. Gary C. Please proceed to the geriatrics department. Emergency! Emergency! Paging Dr. C! Emergency! Emergency! Ay, hello po sa inyo lahat. Si Dr. Gary C. po ito at nanonood kayo ng Gabay sa Kalusugan. Ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa pulikat o muscle cramps. Meron po ba sa inyo nakakaranas niyan? Ang sarap ng tulog, biglang napagalaw lang ng konti, ayan na, nanigas na yung binti, no? At ang sakit niyan, nako. Pag minalas-malas naman yung sakit niyan, talagang ang hirap iapak yung paa na pinulikat, di ba? So ano ba yung muscle cramps na yan? Unang-una, sudden. Ora-ora daw. Walang warning yan. Involuntary. Hindi mo gusto. Painful contraction. Napakasakit na pagtigas ng inyong isa o dalawang muscles. Napakasakit yan. At kadalasan nangyayari yan sa calves, dito sa inyong binti, paa, hita, kamay. Minsan nga, may pasyente ako, madalas tiyan daw niya, pinupulikat o abdomen. Napakasakit yan at minsan ilang segundo lang, pag minalas-malas, umaabot ng ilang minuto. So ano mga possible causes? Ito, mahalaga po ito ha. Kasi minsan, pag ang isang pasyente dumaing na pinupulikat at gusto nyo kagad ora-orada, may gamot para mawala yung sakit, para hindi pulikatin. Pero dapat malaman muna natin ano ang dahilan. Palagi ko sinasabi yan. Alamin natin ang root cause. Saan nanggaling? Saan nagmula? Ito po ang mga posible ha. Tingnan nyo na po ha. Baka mamaya isa rito yan ang dahilan ng pulikat nyo. Common causes, number 1, dehydration. Kulang lang sa inom ng tubig. May pasyente akong senior. 1-2 basong tubig lang sa isang araw. Sabi ko, Lola, baka naman pwedeng dagdagan natin konti. Sige na, kung 1-2 lang sa isang araw, gawin muna natin 4. O 4. O hanggang 5. Tapos 6. O, pag nakaramdam na kayo ba, medyo maganda, hindi nga ako pinulikat. Di ibig sabihin, kulang ka lang sa tubig, Lola. Di ba? Number 2, electrolyte imbalance. Bakit nagkakaroon ng ganitong electrolyte imbalance? Minsan may kinalaman na rin sa edad, may kinalaman sa kulang sa sustansya kinakain, minsan naman yung sobrang pagpapagod, o kaya may kidney problem. Mismo yung kidney mahina. At ito mga pagbaba ng mga tinatawag na potassium, magnesium o calcium sa inyong dugo, pwedeng dahilan parang inyong muscle ay magkaroon ng paninigas. Number 3, muscle fatigue o overuse. Nakakita na ba kayo naglalaro ng basketball at bigla na lang tumumba, hawak yung kanyang binti? Yan ang example ng overuse o fatigue. Dahil siyempre takbo ng takbo, tapos matinding pagpapawisan. Prolonged sitting and standing, pwede rin, matagal nakatayo, lalo ng mga sales lady, di ba? Matagal kayo nakatayo, mga teacher. O, pwedeng yan din. O kaya paupo-upo ka lang, di ka kumikilos. Strenuous exercise dahil sa sobrang pagpapawis, nagkaroon ka ng dehydration. Pregnancy, during pregnancy, marami mga babae, teka, hindi ka kasama, Lola, hindi ka kasama. Yung mga buntis lang, mapapansin nyo, mas madalas na pinupulikat during pregnancy. Aging, nabanggit ko na, syempre habang nagkakaedad, may kinalaman naman sa daloy ng dugo. Pag kinakapos na ng daloy ng dugo, pag madaling araw, di ba? Lalo na yung mga maraming varicose vein. Ayan, yung mga ugat na parang bulati sa binti. Certain medication tulad ng mga gamot na pampawiwi, kadalasan binibigay sa manas o sa mga may hypertension, may congestive heart failure, hirap bumomba ang puso, dahil punong-puno ng tubig doon, kaya binibigyan ng diuretics. Ang side effect, pulikat. Statins. Uminom ba kayo ng mga gamot sa cholesterol? Posible, yan din ang epekto, pulikat o sakit ng mga joints. Medical conditions tulad ng diabetes, kidney disease, nerve disorder, mga neuropathy, lalo na yung komplikasyon ng diabetes, and poor circulation. Ngayon, kung alam natin na posible pala, na-identify mo na isa dito ang problema, nagpa-check ako ng dugo, Dok, mababa pala yung potassium ko, mababa daw yung aking magnesium, calcium, adi alam mo na, yung palang dahilan, edi punuan natin yung pagkukulang. So, common symptoms, alam naman ng lahat yan, di ba? Anong mararamdaman? Pag sabing symptoms, nararamdaman nyo, ayan na,
Ang sakit ng muscle sa binti o saan man. Paninigas. Pag pinindot mo yung muscle, talagang ang tigas. Parang bato. Temporary difficulty of moving the affected muscle dahil masakit. Soreness, pakiramdam nyo bugbog. Maski nawala niyo yung paninigas, pakiramdam nyo bugbog ang inyong mga muscle. Yan ang common symptoms na nararamdaman. So ang tanong, ano ba dapat gawin natin? Doc, pag ako'y inatake ng pulikat, ano ba maganda kong gawin? Ito po ang sagot. What to do during a cramp? Number 1, gently stretch the affected muscle. Kung binti yan, yung mga daliri nyo sa paa, ituro nyo papunta sa'yo. O kaya para ka nagpo-position na nagpo-push up, di ba? Yung paa parang nakaganito po, yan, nakaganyan, no? Yan. So parang tinutulak mo yung daliri ng mga paa nyo papunta sa inyo, pag ganun. Ayan, mababawasan yung pagtigas ng muscle niyan. Gently massage yung area na sumasakit. Gentle lang, wag yung masyadong i-hard massage, baka lalo mabugbog. Mag-warm compress o ilublob nyo ang sarili nyo sa tubig na mainit. Yan, pwede rin yan. Warm compress o kaya take a warm bath. If soreness remains afterward, for example, kinabukasan na, masakit pa rin, o parang bugbog, gamitan nyo na ng cold packs. Malamig, makakatulong yan. Drink a lot of water during the time, lalo na kung ikaw ay pinagpapawisan nung ikaw ay pinulikat. Inom agad na maraming tubig. Ganyan. Yan ang dapat yung gawin. Pagdating sa treatment, usually naman wala namang gamot talaga na pwedeng inumin para hindi ka magkaroon ng pulikat. The best treatment is to identify and correct kung ano man yung dahilan ng pulikat nyo. Yan yung sinasabi ko kanina pa eh. Ano yung cause? Diba? So, medication na pwedeng inumin. Okay, usually masakit. Iinom ka ng mga pain reliever, anti-inflammatory, NSAID. So, nandiyan yung mga uminom ng naproxen, umiinom ng mga ibuprofen, maski paracetamol. Pwede naman paracetamol. Pwede rin po yung mga celecoxib. Pwede naman, pero wag niyong dadalasan. Pangalawa, pwede mag-muscle relaxant. Iba po yung pain reliever, iba naman yung muscle relaxant. Yung muscle relaxant, from the word muscle relaxant, para ma-relax ang muscle. Usually, ang binibigay na kilala nyo, tramadol, yan, more on a muscle relaxant yan. Okay, ano pa? Pwede mag-take ng mga magnesium supplements kung talagang napatunayan na ang baba ng magnesium, mababa yung potassium, mababa yung calcium, di bigyan ng mga supplements. Then vitamin B, mahalaga din ang vitamin B kasi ang vitamin B nagpapastrengthen ng mga nerves. Nabanggit ko kanina, pwedeng mga neuropathy ang dahilan, di ba? Ang tanong, Dok, kailangan ko na ba pumunta sa doktor? Siyempre, kung ang pulikat, minsan lang. Sa isang buwan, nagkataon, pinulikat ka na isang beses, nothing serious naman yan. Pero meron po akong mga pasyente na pagpunta sa clinic, Dok, halos every morning pinupulikat ako. Ibang usapan yan. Dapat malaman na natin yung cause, di ba? So, when to see a doctor? Ito na. Consult your doctor if muscle cramps occur frequently or are severe, yung talagang sobrang sakit at hindi nare-relief, no? Lumaabot ng 10 minuto yung sakit niya ng tuloy-tuloy. Naku, di maganda yan. Kung associated itong pulikat nyo sa sobrang panghihina ninyo, muscle nyo walang lakas. May kasamang swelling o pamumula doon sa area na nagkaroon ng pulikat. O kaya nangyari nang wala ka namang ginagawa. Ibig sabihin without an obvious cause. Hindi ka naman pinawisan. Hindi ka naman kulang sa mga potassium at iba pa. Talagang dapat natin malaman. Yung mga nagsuswimming din, halimbawa, di ba, na mali ka ng pagpadyak mo, pwedeng pinulikat din. Alam mo, may dahilan. At ano pa, kung umiinom ka na ng maraming tubig, nag-stretching ka na, nag-exercise ka na araw-araw, pero still, pinupulikat ka pa rin na madalas, pumunta ka na sa doktor. Huwag ka nang tumpik-tumpik, kumbaga, ayoko na saka na, kaya ko pa. Huwag ganon, ha? Okay? So, key reminder, kung kayo po ay pinupulikat, number 1, napapadalas, lumalala, persistent, ibig sabihin, tuloy-tuloy, or associated with muscle weakness, or numbness, or swelling,
wala ka nang dapat gawin kundi pumunta sa doktor para mabigyan na nararapat na solusyon. That's it! My lecture tungkol sa muscle cramps. Bow. Ayos po ba? Syempre, kung ayos na ba, mag-I Heart GSK dyan sa baba. At huwag kalimutan mag-thumbs up. Thumbs up. Huwag yung nandiyan ka sa malaking TV, thumbs up ka ng thumbs up. Doon po mismo sa YouTube ka mag-thumbs up, hindi sa TV. Okay? At the same time, don't forget to subscribe dito sa Gabay sa Kalusugan. Ako po si Dr. Gary C. Ang inyong Gabay sa Kalusugan. Bye-bye!